Okay, so nakakamiss. Wednesday ho tayo ngayon. This is the 28th of February. Last day na bukas ng usapin tungkol sa pag-ibig. And papasok na ho tayo sa first Friday natin ngayon, Marso 1. And then, 3 weeks later, vibrations ng Semana Santa. So, alam nyo naman yun, di ba? Pag Semana Santa. So, namimiss ko at nakakamiss yung paggawa natin ng video dahil ho, maliban ho sa mga walk-ins ko, yung regular job ko ho kasi, busy. So, kaya sinasabi ko sa inyo dati, di ba? Maliban dito, meron talaga akong sarili at regular na trabaho. Okay, so balik tayo dito, nakakamiss kayong lahat. Eto, una, action agad. Ano ba naman to? Pangalawa, singer. And pangatlo, nobility. Okay. So, hindi naman masyadong masama ang warning ni Universe sa atin sa araw ng Miyerkules. No? Kailangan lang siguro nating aksyonan yung mga bagay na halimbawa, nasa punto na tayo na yung iba sa inyo nasa healing process dahil sa bigo sa pag-ibig, kalungkutan sa pag-ibig, problema sa pag-ibig, o yung iba kasi, siyempre, iniwanan, ipinagpalit, no? Pinagtaksilan. Ang iba, nauto, nabola, kung ano-ano pa yung pwede nyo itawag dyan. At, dito sa dulo, which is the elk, nobility, ang sinasabi lang sa atin is we have to celebrate whatever success and small accomplishments na nakuha natin sa buwan ng Pebrero. Doon sa mga pinagpala na magkaroon ng boyfriend, girlfriend, no? And then doon sa nagkaroon ng engagement this month, i-treasure nyo yung lahat-lahat. And then, meron akong isang slight na mensahe. Kung napapansin ninyo, sa unang 6 na buwan ng relasyon, lahat-lahat binubuhos niyo, di ba? Ginagawa niyong perpekto. Kaya tuloy, pagkalipas ng 6 na buwan, wala na. Wala nang tamis, wala nang saysay, wala nang spark. Dahil inubos mo. Di ba? So, sa sobra kasi kalimitan kapag ikaw yung tipo ng tao na binubuhos mo lahat. And then, napapansin mo paunti-unti, wala na siyang gana sa'yo, hindi na katulad ng dati, doon nagsisimula ang mga kaguluhan, hindi pagkakaintindihan, sumbatan. And then, kung titignan mo sa bandang huli, wala namang ibang sisisihin, kundi ikaw lang din. Kasi, ibinuhos mo lahat without any pause na kailangan pala dahan-dahanin, panapanahon. Kasi, ang pangit naman, di ba? Kung kahit nga pagtatanim ng isang puno o simpleng okra, simpleng kamatis, it takes time. Subukan mo magtanim ng munggo, di ba? Buto ng munggo. Ganun yun. O, di ba? May process. So, ganun din yung pag-ibig. Hindi ibig sabihin na nag-date kayo ng 14, no? Ura-urada, magkakaroon ng mga marriage, etc., etc. No. And then, kayo din naman, kung kayo yung punto ng tao na hiniwalayan kayo, iniwanan kayo, yung gagawin ninyo is, wag nyo agad buweltahan yung taong ipinagpalit sa inyo. Kasi, mas maganda na pag-aralan mo ang qualities ng tao na ipinagpalit sa'yo. And then, yung qualities mo at yung qualities ng nang-iwan. Kasi, kaya nga nagkakaroon tayo ng break, kaya tayo nagkakaroon ng separation for us to think several times what are the advantages and disadvantages ng isang relasyon. So, di ba?
Kalimitan kapag wala na siya sa tabi mo, naaalala mo para kang inuuto, para kang nabubulagan, nabibingi, etc. Depende yun sa mga experiences ninyo. Pero dahil sa mensahe na ito, sinasabi, aksyonan mo, di ba? Yun agos ng buhay, aksyonan mo, sundan mo. So kung nasa punto ka na kahit mag-asawa kayo, and then hindi na kayo nagwo-work on ng napakagandang tawag nito, relationship. Sinubukan nyo man din na i-fix ito, no? Pero wala pa din. Huwag mo nang i-work on. Lalong-lalo na kung nasa punto na kayo na may edad na kayo pareho. Dahil kung hindi nga naayos noon, no, na malambot pa ang buto, paano pa maaayos ngayon na lalong matigas na ang buto? Okay? So, kung doon naman sa mga nagpapa-reading, no, nagpapa-ritual din, lahat ng sinasabi ko doon sa reading, totoo yun. Yun yung nakikita ko. There are times na mangyayari siya within a specific time frame. Meron din na pagkatapos nating mag-reading nangyayari. Depende kasi yun sa sa takbo ng desisyon nyo. So kung meron man din na nagpa-ritual at mabagal, no, yung takbo ng resulta, dahil yun sa mindset ninyo na atras abante. Kasi kailangan kapag nagpa-ritual ka, buo ang loob mo, no? Buo ang tiwala mo doon na wala ka nang iniisip, 'di ba? Which is the goal lang naman na matupad. So pero yung ritual kasi hindi lang ako, no? Yung ritual is dapat galing din sa inyo yung vibrations, galing din sa inyo yung energy na pagbutihin nyo ang buhay nyo, mindset nyo habang nasa time frame tayo ng ritualan. Kasi may mga tao talaga na ang hilig magmura, may mga tao ang hilig magduda, may mga tao na mahilig manghinayang. Kaya nga tayo nagkakaganyan kasi lagi tayong nanghihinayang. Magandang example dyan is kapag nakipagrelasyon ka, huwag mong asahan na puro masaya at masarap ang mangyayari. Dahil kahit gaano man ka tibay ang isang relasyon, meron at meron niyang pagsubok. Kasi wala namang perpekto. Kaya nga lumalabas lagi sa bibig ng mga tao, walang perpekto. Totoo yun. Pero pwede mong gawing maganda ang araw. Kaya huwag kang magplano ng ahead. Huwag kang magplano para sa susunod na linggo, sa susunod na araw, buwan, etc. Yung planuhin mo at pasalamatan mo, yung ngayon. Pagkagising mo, ano ba ang dapat mong unahin? Magkape, maglinis, o mag-cellphone. Tapos, lagyan mo ng ladder-rise or pattern ang buhay mo. Kung ano man yung mga bagay na hindi na nag-work on from the past, huwag mo nang isige. So, baguhin mo. Kailangan mong lumabas sa comfort zone. Kailangan mong tanggapin yung pagkakamali mo, kakulangan mo, kung ano man. No? Yung sinasabi ng kabiyak mo, kung ano yung sinasabi ng ibang tao, hindi mo man sila pwedeng sundin agad-agad. Pero, pakinggan mo, intindihin mo, alalahanin mo, tandaan mo lahat ng mga comments nila, lalong-lalo na yung negative. Huwag kang maging resistant doon sa negative kapag sinabing tamad ka. Kasi kung titignan mo paligid mo at marumi, makalat, totoong tamad ka. Kapag inamoy ang loob ng bahay mo, ng kwarto mo, ng damit mo, ulo mo, ganun. Ibig sabihin, totoo. Kasi hindi naman nila mapapansin yan kung hindi talaga umuusbong yung amoy, di ba? So, katulad din siya sa sikreto. Kahit anong gawin mong pagtago, lalabas at lalabas ang usok. So, sa isang card reader, kapag nagsinungaling ka, malalaman at malalaman pa rin ng card reader. Kung nagpukunwari ka, nagsisinungaling ka, at gumagawa ka lang ng dahilan.
Let's proceed sa